So, ayan na nga guys, no? Siguro sisimulan natin sa pinakauna. Yung The Clash. So, natanggap kasi siya sa The Clash. That was June na nakapasok ako sa ako yung isa sa representative sa Visayas. Actually, dalawa kami nakapasok sa Cebu. Representative ba tawag nun? Isa ka sa mga natanggap. Yes. No, sa mga, from Cebu. May ano ba to? Flex ba to? Or hindi. Part to sa story, di ba? Sa mga hindi pa nakakalam ng The Clash, yan yung sa GMA. Na contest or like singing competition sa TV. Alright. So yun, actually nag-The Clash na ako before, way back 2019, 2 years ago, and then bumalik ako this year. So fast forward. Ayun, natanggap ka. Natanggap ako. Pumunta ka sa Manila. Pumunta ako Manila nung July 26. So ito na nga yung clip na nag-celebrate kami. Congrats! Congrats! Tatalon-talon kami sa saya dahil natanggap na namin yung announcement. Pero hindi pa yun final, yung screening pa lang. Parang mag-audition pa din pagdating ko sa Manila. After 2 weeks lang, may nangyari. So, dinala si Papa sa ospital. Dinala si Tito, yung papa niya, si Tito Iko sa ospital. Tapos ako nasa Dumaguete ako noon. At hindi namin in-expect na hahantong sa ganon. At yun na, pumanaw si Tito Iko. That time, nasa Dumaguete ako eh. Nung pagkawala ni Papa. May business meeting ako eh. So, hindi ko rin kinaya doon kasi parating lang akong tulala kasi wala ako sa gilid niya eh. That time talaga nang pumanaw si Tito, nasa Dumaguete ako, nagbi-video ko lang kami. So, grabe yun. Grabe yun. As in. Yan na nga yung sinasabi ko eh, na yung buhay, no? Pag-aari yan ng Diyos, di ba? In-insert lang namin to kasi part ng story eh. So yan, fast forward, proceed tayo sa yung nasa Manila ka na. Ano yung mga nararamdaman mo? Grabe yun kasi sumaba ka doon para i-represent mo yung Cebu. Tapos may hugot ka pa sa puso na si Tito na wala na. So, diba, may imagine nyo guys, para bang, this is for my papa. Tapos, yun talaga yung sinabi ko sa interviews. In-interview ka, diba? Para bang yung feeling mo doon, nasa abroad ka, tapos may pumanang pamilya doon sa inyo. So, I did my best. So, August 1st, sumalang na kami. Final screening pa lang yun kung sino makakapasok sa top 30. Pero walang videos. Wala, hindi pinakita yung videos kasi screening pa lang. Final screening. Sabi ko nga sa kanya, mag-vlog ka eh. Tapos hindi pwede. Oo, hindi pwede. So, wait lang. Naiiyak kasi ako. Wait lang. Umiyak ko eh. Yan, umiyak ka para may subscribers tayo. Emotional kasi. Oo. At ayun, sa Manila, grabe yung mga na-experience na yung iiyak lang siya bigla. Yun yung time na hindi mo na maintindihan yung katawan mo, di ba? Yeah. Tapos, so, nag-exercise ako, nahihimatay pa ako. Hindi mo pa alam yun eh. Oo. Kasi, fina-fight ko talaga na gusto ko maging productive each and every day. Kasi sinasabihan din kita nun eh, na dapat productive ka dyan, wag ka pa. Yun yung time na naghihintay ka pa ng mga results sa kung sino yung sa top 30. Sino yung matatanggap, diba? Tapos yun na nga guys, hindi naman kami gaano nalungkot sa resulta. At doon na nga, pinatawag siya at nag-usap kayo ni Julian tsaka ni Raver Cruz. Sila kasi yung nag-announce. Nag-video call sila. Ay, nag-zoom. Personally, kami namin na magsabi ng news. So, hindi natin patatagalin. Joanna, sorry pero you didn't make the cut. But it's okay. It's okay. Don't be sad.
Don't be sad. Yep, ganun talaga sa isang competition. Mahirap din para sa amin na sabihin sa inyo to. Actually, marami naman kami nakausap na. But don't lose hope. Continue singing. Huwag mo sayangin yung talent mo. I'm sure marami pong ibang opportunities and excited ako na mag-audition ka ulit for next year. So, gawin mo to as motivation, ha? Huwag ka malulungkot. Yes. Don't let this discourage you sa pag-abot ng mga pangarap mo. Okay? Etong The Clash, isang platform lang ito. Napakadami pang ibang opportunities na pwedeng dumating sa'yo. Although you didn't make it this year, but we are very impressed sa iyong audition. And we just had to be extremely selective. And nahirapan kami personally. And ang hirap mag-deliberate kung sino mga makakapasa tsaka hindi. So, I hope to have another chance to see you and work with you in the future. And again, don't lose hope, ha? Thank you so much. Take this as a challenge and a motivation. Okay? Yes. We'll see you soon. Okay. You're very talented. Remember that. Thank you so much po. I appreciate God bless you. See you soon. See you soon. Okay. Tapos yun na nga, hindi siya natanggap. Yun, may payak-yak, may paganon pa ng mukha, oh. Kasi, binigay ko talaga yung best ko. And, syempre, sa nangyari sa papa ko, gusto kong para sa'yo to pa. Oo, parang ganun. Plinano ko talaga yung The Clash, yung parang comeback ko. Kasi, di ba, nung first The Clash ko is top 32 lang din ako. So, kaya, pero okay yun eh. Okay naman. Hindi naman lahat makakaganyan. Grateful naman ako na nakatungtong ako sa ganun. Sige lang, bawi ka lang sa tao yung tangalan. Soon. Depende. So, yun. So, talaga ako, parang na-discourage. Pero, may maano naman sa isip ko na, okay lang yan. God has a purpose. Siguro next year, balik ka ulit. Pag nililift up ko na lang yung sarili ko. So, umiiyak ako pero sinasabi ko, okay lang yun, okay lang yun. Yan, parati na lang siyang nagsisend lang siya bigla sa akin ng clips na umiiyak siya. Sino namang hindi iiyak doon na bago lang pumana yung papa mo, tapos wala kang choice. Na imbis na magluluksa ka dito, kasama kami, kasama pamilya mo, wala kang choice. O pupunta ka doon sa Manila for work, for your career, di ba? Yeah. At yan, may additional pa na may nararamdaman ka na sa katawan mo. Oo nga, akala ko nga may sakit ako nun eh. Oo. Kasi parang unusual talaga yung feeling. Kala ko rin noon, sa tiyan lang talaga niya kasi since birth may talaga siya dito. Oo. Nagpapa-check up na talaga ako sa defect, abdomen. may defect siya dito tapos wala na warranty. Hindi, akala ko din parang naho-homesick lang ako. So OFW yan. OFW. Oo, mahirap kayo malayo sa pamilya, 'di ba? So, tumatawag sila mama, magbi-video call na lang kami sila dito sa bahay tapos sinasabi ko na lang. Yun yung mga time na naghihinga sa akin ng mga hot pictures, no. Ngayon, pasend nga ng mga hot pictures yung Huwag kayong magpapaniwala dyan kasi hindi naman totoo. So yun, tatawag ako sa kanya, umiiyak. Tapos sinasabihan niya ako palagi na huwag kang magpadala sa emosyon. Emotional ako since birth. Magkabaliktad kami kasi. Ako, parang times 2 yun yung time na yun. Siyempre. Magkabaliktad kami kasi ako, utak over emotion. Siya, siyempre, babae. So, emotions talaga yung mas nagdala sa kanya nung doon siya sa Manila. Kaya ako, pinapagalitan ko na kasi sinasabihan ko na siya na matuto ka namang, mahalin mo naman sarili mo kasi ganyan. Kasi iyak bigla tapos mag-send ng clips na ganyan. May luha sa mata, tapos may background music pa na Di joke. Grabe naman, may walang background music. Walang background music pala, sorry. Tapos, yun na nga, before pa kasi siya pumunta sa Manila, talagang pinapapanaginip na niya si Tito. Pinapanaginipan na niya si Tito. Kahit nandun ako sa sakto ba Tagalog? Kasi nasa look sa stage pa eh. So, how much more nawala yung pamilya mo sa gilid? Yun nga. So medyo sobrang hirap para sa akin kasi ako din yung tumayong breadwinner sa family and yun bang typical daughter na ikaw yung pag nag-aaway yung mama at papa mo? Darling ikaw yung daughter ng Cebu. No.
Ikaw yung bridge. So, sino ba namang anak na di ba? Sudden kasi yung pagkamatay ni Papa. Ayun na nga, hindi siya natanggap. Sabi ng Diyos, doon ka lang kay Joseph kasi yun yung mo. So, di natin alam yung oras mo for that kind of show business soon pa, diba? So, ayon, malapit na mag-lockdown eh. Oo. Tapos parang matatrap ka na doon sa Manila. August 5 kasi yung lockdown doon. Sabi hindi, whole Philippines, MECQ. MECQ. ECQ talaga sa Manila. Dito MECQ. Okay. Yun yung na sana namin Battle of YouTubers. Tapos hindi natuloy. Postpone din. Kasi nga, doon sa Manila, strict talaga. So, buti na lang din, around August 26 na ata ako nakauwi, diba? So, parang pinush ko talaga na gusto ko nang umuwi. Kasi August 11, in-announce na yung, diba, hindi ako natanggap, ganun. Wala na akong magagawa dun sa Manila. So, gusto ko na talagang umuwi kasi andito yung work ko. Gumawa kami ng paraan para makauwi siya. Tapos yun naman, nakauwi siya. Tapos hanggang dito, yung nararamdaman niya, andyan pa rin. So, hinintay muna namin 1 week before kami magpapa-check up kasi baka yung nasa isip namin, baka homesick lang ba? Homesick lang yan, tapos... Pero I got better when I got here. Sir! Andyan ako Ano ka ba? So, parang nasa utak ko na, homesick lang ngayon. So, nag-aantay kami ng 1 week. Pero hindi pa rin nawawala yung nag-heartburn kasi ako Heartburn? Heartburn. Hindi ako nag-heartburn ever since. So, right after 1 week, we've decided na magpa-check up na kasi hindi na talaga nawawala yung mga unusual feeling niya sa health niya. Parang na din yung sleep. Oo. Sa first day, wala pa yung result. Appointment pa. At sa second day, nag-edit ako ng video, nagmamanage ako ng business. Ito rin hindi ako sinama So, sabi ko gisingin mo ako kasi sasamahan kita doon sa ako yung magdadrive. So, ang ginawa ko, ako lang yung pumunta. Siguro nakonsensya siya, wala akong tulong, di niya ako ginising, siya lang pumunta. Tapos, yun na yun. Umuwi siya dito na may result na So, ultrasound. Saan yun? Ano ka? Ha? Sabot. Ay, baby. So, bro, tuwa sa bro. Wow, ang ligo bro. My baby heart na pala. Ay, baby heart na. So yun na nga, at first hindi ako makapaniwala since ako yung nauna dun sa parang clinic. So, kung nag-ultrasound sabi ng doktor, uy, buntis ka pala. Sabi ko, ha? So, hindi ako makapaniwala. Sabi niya, hindi mo alam, buntis ka? Sabi ko, hindi. So, yun, lumabas ako ng parang ultrasound room na nakaganon ako kasi buntis ako. Wait lang, parang na-confused ba? Pero, syempre naman, it's a blessing. Honestly speaking, unexpected talaga. Oo, pa. Iniisip ko na lang kailan ba ako nagamit. So, yan ba? Grabe
Kasi hindi naman ako nagpapagamit for almost 1 year na eh. Siyempre ako yung nagamit guys. Tit! Ano yan? Parang blip mo yan. Well, natulala ako nun kasi honestly, trinace back ko talaga yung mga events kasi busy na eh. Sobrang busy talaga. May mga preparation for my upcoming basketball league. Ako din sa The Clash, di ba? The Clash, need pa i-manage yung mga current businesses. Napaka-busy na. So, yun, si Lau nagluluto. Nagbibiro pa ako nun. Lau, nandyan na yung result. Ninong ka, ganyan. Kasi ako, mapagbiro ako na tao. At the same time, advanced mindset eh. So, pero talagang tulala siya. Pagkakita niya sa... Yan nga yung video. Natulala ako kasi, gago. Kailan ko ba binigay yung pagkalalaki ko sa kanya? Hindi ko naman matatandaan na. So, hindi So, parang 3 days back namin kasi wala nga din kaming plan pa. Pero, kung ibibigay talaga, di ba? Tsaka, sa mga ginagawa ko din, kasi ako, sobrang parang magalaw or anong tawag doon? Na nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. So, sinasabi nga nila na parang matagal daw ako mabuntis. Parang lalaki din yung mga ginagawa nito. Oo nga, para akong kargador. Kargador din. Yun, nagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Diba, nagja-jogging pa nga ako dun sa Manila. So, kala ko talaga wala din eh kasi. Oo, nagja-jogging pa siya dun. Yun pa pala guys, no, sa Manila, di pa niya alam, nag-i-exercise pa siya. Tapos, namimatay na siya bigla. Nahimatay pa ako. So, kung matatanong nyo sa amin, ano naman yung impact niya sa family, sa relatives, tsaka friends, above good naman siya. Kumbaga, even the best word is not enough para ma-define kung gaano kami tinanggap nila mama niya, mama ko, sa friends, sa relatives. Kasi si Mami, matagal na talaga siyang ganito. May unyo na ko pa anak kami, uy. Anak na, uy. Karoon ka ng, abot na kong 75, mga ako na po sa tuhod. Anak na ni Castil. Anak na ni Castil. Dili na mo mag-uul, dili na mo mamatay ko kay nanamoy ako, nanay ko. Usama pa karon point of time. Gana na ka mag-anak ko. Oo, karon nanay kang Maris. Nanay kang Bibi. Nanay, wait. Mo tumusugot ba pud si Charito? Outro me. So that's it guys. That's it guys. Oh, di ba? Matagal na siyang humingi ng baby sa amin. At last year pa, di ba? Oo, ayan kasi nasanay si Mami na kaming dalawa ang hilig na namin ng bata. Yung mga pamangkin namin, kami na yung nag-aalaga, yung anak ng ate ko, si Melody, si Alni. Ever since, mahilig talaga tayo. Mahilig talaga. So, ayan, yung mama niya, si Tita Cha, yung mama baby. Kasi yung mama niya rin, parati akong inaasar. For example, gaganyan yung mama niya. Ikaw, Seth, kailan ba yung sa inyo? Tapos nagbubuhat ako ng baby. Si Hako yun, di ba? Si Hako. Chef, galaw-galaw, ganyan. Ito, kala nila, hindi ko. I mean it, moms! So, at yun, ganito nga, na-forma din. Tapos, eto guys, ito naman yung video na nung time na pinalam ko si mama, tsaka yung mga tita ko. So, talagang, sabi nila, wow! Andun ba si Charlie? Andun si Charlie nun? Wala. Tsaka yung mga tita ko from abroad, sabi nila, umiiyak pa yung... May video yun, nag-video call kami. Nakikita nila yung mga ginagawa namin as a couple, as ano. Actually, last year, sabi ni Mama, di ba, nung kinausap niya tayo sa condo, sabi niya na, ano bang plano niyo? Kasi okay na ako sa aming dalawa. Parang kampante na siya ba? Kami talaga yun. Isa. Char? Tayo na ba? Siya naman yung pipilit sa akin. Wow. Kami na talaga. Ako, marami pa ang plano ng chicks eh. Hindi. Joke. Kailan ba ako ng chicks? Wala kasi mahal kita eh. So, yun. Anyway, nasa plano na talaga natin na bubuong pamilya, pero hindi pa sana ngayon. Pero parang yung panahon na yung mismong nagbigay. Sabihin mo sana ako, anong edad ako may balak na na may anak na? Diba? 30. Mga ganong mga 30 years old. Pero 5 years earlier, binigay na ni Lord eh. Yun nga. So ayan, masaya ako guys. Masaya ako. Excited nga kami.
ito, sobrang, ang paranoid, guys. So, nakahiga lang ako noon, tapos ganito yung position ko na parang naiipit konti. Sabi, umayos ka, baka maano yung ilong ng bata. Grabe. So, yun, sobrang protective din sa pagbubuntis ka ngayon. So, thankful naman kami sa mga nangyayari ngayon. So, thank you, Lord, for this blessing. Biggest blessing, birthday gift. Oo. Siguro ma-upload tong video na to, birthday ko. At I think ito yung pinaka-greatest Christmas gift ko. Goosebumps ako, guys. Tapos ito yung greatest birthday gift na rin galing kay Lord. Tapos, guys, ito naman yung video na pinaalam namin si Mami Hayag. No, ito yung gift din namin sa kanya. Yeah, nung birthday niya. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Night gift! Oy, Maudi, ay thank you! Hey, Mares! Hey, Mares! Gift! Ate, alis, ate! Alisad ka dito eh! Meron po ko'y painting po ni Maris. Kahinay yun. Kung saan man nisod? Basura! Oh, basura! Walo! Oh, I'm so very happy. Maghimo na gyud akong playground sa Alcantara. Maghimo na tag swimming pool. Enjoy life to the fullest. Yeah. Lolo! Kita pa ba? Dumilim na. Nag-grab kasi kami, tapos nagpasyang kumain pa. Tapos ngayon. Pero yan. May gusto ka ba sabihin? Wala, gusto ko na sabihin na happy kami. Happy kami as couple. At ngayon naman, pinaplan naman namin yung mga legalities namin as couple, no, for future, ano ba yung mga gagawin namin. Sa ngayon, sobrang busy pa talaga. Pero pinaplano namin yan. No? Gusto lang namin na paalam sa inyo kasi matagal na rin na gusto natin kaso busy, wala pang time na mag-shoot. Pero ngayong birthday ko, ngayong araw na to, birthday ko, yan mahal tayo ng Diyos kasi nag-orange. So, thank you Lord for all the blessings and happy kami as couple, di ba, no? We're very thankful and sobrang laki ng blessing. And I'm sure mas marami pang dadating. Di ba sabi nga nila, a baby is like is always a blessing. Swerte yung negosyo ngayon. So yun nga, talagang masasabi namin na swerte kasi nga naging busy kami sa negosyo. Maraming orders, maraming mga maraming bookings, maraming mga brand deals. So thank you. I'm very happy. And yan na rin, mga ungart, mga Juwan Amazing. Juwan Amazing. Yan yung mga community niya Juwan Amazing sa akin, mga ungart. Sila lang yung nagpangalan ng Juwan Amazing. Nagsasankiski na tayo dito. So yun, thankful kami sa inyo guys for all your support. Gusto natin silang dalhin sa journey natin. May mga next vlogs pa kami. And shoutout na rin kay JR Lopez Jasro. Ang tagal mong gumising kaya dumilim na. So yan yung namin dito. Isa sa team namin na sobrang guwapo. Yay! Sobrang guwapo. Bobong po. So yan na guys. Binablog na rin namin to kasi anak, sana makita mo to soon. Yung journey mo, mababae ka man o malalaki, wala akong problema. Pero sana lalaki. Ba't ka umiyak? Lalaki. So, ayan. Dadalhin namin kayo sa journey namin as a parents na. Parent na tayo! We're very happy. I mean, always naman kami. I mean, masasabi talaga namin na we are ready. Kaso we're in the phase pa na gusto preparing. pa makapundar ng billions. Pero binigay na ni Lord. Na mas early. So I guess dyan na muna natin tatapusin yung vloghan kasi dumidilim na.
Kasi yung videographer namin, lasing kagabi. Nag-movie pa kasi. Nag-movie pa. Tapos, hindi lang dito ito. Madami pang journey na dadali namin kayo. Balik showbiz na. Tapos ako, ay, yan. Magdudura pa rin sa inyo. Mahirap kasi ako mag-vlog nung first trimester. Ngayon na second. Grabe yung mga nadaanan niya. Grabe, iiyak na lang kasi ang sakit. Isip ko nun, wala na. Sabi ni Lord, wag na. So, that's it guys. Thank you so much pag may mga guys. additional videos pa, sa huli, tignan nyo pa. At gusto ko lang ipaalam kahit pangit na yung quality sa video kasi madilim na. Ito yung greatest gift na natanggap ko galing kay Lord. Thank you Lord, thank you na rin Han kasi binigyan mo ako ng ganun. Siyempre, thank you sa paggamit ng katawan ko kasi may baby. Kailan nga ako ginamit. Okay, so thank you so much guys. So we will all see you on our next vlog. Yeah, kahit madilim na. Bye-bye! Bye! Love you all! Naniniwala kami na pag may mawawala, May dadating. may dadating.